So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content. And for today's video, another first impressions review na naman tayo. And this time, ang itatakal natin yung bagong labas ngayon na Honor X7e. Totoo bang overpriced to? Or sulit ba ang kanyang specs? Tara, pag-usapan natin. So for today's topic mga idol, pag-uusapan natin yung very trending ngayon din na bagong labas sa smartphone ni Honor, which is the Honor X7e. So bago tayo mag-start, ito po ay first impressions review. Nagbibigay ako ng mga opinion sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price, specs, and availability, kahit wala pa po yung device dahil very familiar naman tayo sa mga specifications at pwede na tayo rekta magbigay ng opinion sa mga consumers. At syempre, dito sa video natin kaya ginawa ko dahil pag nanood kayo, ay magkaka-discount kayo pag interested kayo sa Honor X7e. Ganon kalupit yung video natin. Diba? So, pag tinap mo yung video, may shopping button dyan or merong link dito, makukuha nyo lang ng bagsak presyo ang Honor X7e sa ating link. Exclusive lang yan. Pero when it comes sa kanyang presyo ngayon sa online, again sa online mga idol ha, pwede nyo siya makuha at a possible price na 10 to 11,000 pesos, and that is for the 6 gigabytes of RAM and 128 gigabytes of internal storage. Real talk mga idol ha, medyo nakaka-disappoint po ang posting ng Honor. Para to sa mga consumers na hindi aware ganun sa RAM. As you can see, pag binili nyo to, nakalagay dun sa post sila 12 gigabytes of RAM and 120 gigabytes of internal storage. Hindi ako naniniwalang lahat yan 12 gigabytes ng RAM. Yun nga, ang legit lang na RAM yan is 6 gigabytes of physical RAM and 120 gigabytes of physical ROM. So, sana baguhin nila yan, lagyan nila naman ng 6 plus 6, di ba? Kasi medyo misleading yan sa mga consumers natin, na akalain nila, binibili nila yung smartphone na meron talagang total na 12 gigabytes of physical RAM. So again, it is only 6 gigabytes of RAM and 120 gigabytes of internal storage. Dahil yung 6 gigabytes na additional RAM na yan ay extended po yan or tinatawag na virtual RAM. Hindi po yan mismong physical hardware na sinalpak sa smartphone para maging valid na specification niya na 12 gigabytes of RAM. Okay? So, magandang linawin niya sa mga consumers natin na ang binibili pa rin natin sa smartphone is yung physical RAM, hindi yung virtual. Yung virtual kasi hinahila lang yan sa internal storage para maging virtual RAM. Okay? So, yun. Magandang i-clear lang yan. I think for the SRP na 15,000 pesos, 6 gig 128 siya. Pero yun nga, dito sa online, pwede nyo siya makuha ng napababang presyo na possible price na 10,000 pesos. Okay? So, again mga idol, ang Honor X7e ay available na dito sa Philippines. No worries, umorder na ako niyan. Gagawa tayo ng video niyan, paano binili, unboxing, lahat pag-uusapan natin dito sa ating video. So again, for the specifications muna tayo ng Honor X7e. Meron siyang screen size sa 6.61 inches. FT LCD display. Wow, hindi po to IPS. HD Plus 720p resolution. Operating system, it is powered ng Android 16 with Magic OS 10. The processor is MediaTek Helio G81 Ultra. Wow! Binabasa ko pa ng specs, medyo sumasakit na yung likod ko. 15,000 pesos SRP, tapos ganun. Mamaya, first impression na lang natin. Octa-core processor, octa-core CPU with a clock speed of 2.0 GHz, Mali J52 MC2, 50 megapixel main camera, and a 5 megapixel front-facing camera. Both rear at front ay support ng Full HD 1080p video recording. For the battery, it is equipped na 7,500 mAh battery capacity. Napakalaki With 45 watt fast charging at syempre support po rin to ng NFC. So very important din ang NFC ngayon sa atin. Lalo na support na tayo ng Google Pay. So next mga idol, nandito tayo sa first impressions natin sa Honor X7e. Uulitin ko, tulad ng sinabi ko sa earlier part ng ating video, pwede tayo magbigay ng saloobin sa mga smartphone kahit na wala pa po yung mismong unit dahil very familiar naman tayo sa mga specifications. Tingnan natin kung sulit ba for its price. Okay? So again mga idol, ang Honor X7e, ang SRP niyan is 15,000 pesos for the 6 gig 128. So harapin na natin ang realidad ngayon na ang mga specification ng smartphone ay paurong ngayon, 2026. Ito, bigyan ko kayo ng heads up na yung ganyang malaramdaman natin na new normal is up to year 2027. Dahil yung RAM shortage ay hanggang 2027. So, hopefully sa 2028,
maging sulit ulit yung mga specifications. Pero yan, kung ma-offer nila ngayon ganitong mga presyo, malaking bagay talaga ang online shopping. Okay? So, yung SRP kasi yan yung possible na pwede nyo makuha sa mall. Legit, yan yung makukuha yung presyo sa mall. Kaya dito kayo bibili sa ating link. Napaka-importante pa ng online shopping. At syempre, official store yan ni Honor. Again, itong video natin, exclusive lang discount voucher. Napakalaki na makuha yung discount kung interested kayo bumili ng Honor X7E. Okay? So, unang-una natin first impression display. Screen size, okay. Punch hole, okay. Bezel, medyo okay din. Display quality, nakakaiyak. TFT, LCD display. For a mid-range device, I think hindi yan perfect fit. Even for a higher entry-level smartphone na may presyo na 10,000 pesos, hindi talaga bagay yan mga idol. Dapat talaga is AMOLED display. Even dapat nga IPS. Sige, IPS okay na. Pero TFT, anak ng kabayo. Yun lang. Hindi ko in-imagine na babalik tayo sa TFT sa ganitong presyohan. So again, manage your expectation when buying the Honor X7E. Sinasabi ko lang to legit kasi usually for this kind of price tag, ang dami po mga gandang display na smartphones like Tecno, Poco, Xiaomi, AMOLED mga idol, 1.5K resolution, 1080p resolution, ito 720p, and a TFT LCD display. Real talk lang, ang kanyang screen ay perfect lang for a price na 5,000 pesos. So, kung makuha nyo siya ng sale price, display, hindi pa rin bagay. Pero bawi sa screen size, bawi sa refresh rate, bawi sa needs of brightness dahil 1010 nits of brightness siya. So, may napansin din ako sa mga Honor smartphone na TFT sila, pero yung needs of brightness maganda. So, hindi mo mafe-feel yung pagka-TFT niya. Kasi usually, yung mga nafe-feel ko na TFT, especially for Samsung devices, medyo wash out yung display. So, sa Honor, hindi naman ganun ang siste. So, malaking tulong yung needs of brightness nito at yan yung magiging malaking advantage din ng Honor X7E. Operating system is great. Android 16 right out of the box with Magic OS 10. Ito na. Ang major nakaka-disappoint dito is the processor. MediaTek Helio G81 Ultra, 15,000 pesos, tapos G81 Ultra, anak ng kamote naman. Yun lang talaga ang nakaka-disappoint. Bakit? Di ba? Bakit G81? Usually ang G81 5,000, 4,000, 6,000 pesos. No hate. Hindi lang ako makapaniwala na may brand pa rin nagbibigay ng G81 Ultra again for a mid-range device. Acceptable. G200, sige, kasi Tecno Common, ganun naman eh. Pero G81, sana naman bigyan nyo pa ng mas magandang processor yung consumers nyo. Kasi 15,000 pesos, 10,000 pesos yan, di ba? Mas deserve ng mga consumers natin yung merong maganda pang processor, okay? Hindi ko na to marirecommend agad rekta sa mga gamers. Medyo nakaka-disappoint ang price niya for gaming. Literal. So, pwede siya for casual users. Yung mga day-to-day tasks, casual things, gamitin nyo pang negosyo, pang working phone, pwede siya. Ulitin ko, wala namang problema sa performance. It can do the job. Hindi lang talaga bagay for its price. Again, yun lang naman. Pero hindi ko po sinabing mabagal literal ang Honor X7E. The G81 Ultra can do the job para sa mga basic tasks and basic gaming. Pero syempre, ang mga consumers natin, mataas ang expectation when buying a smartphone, especially for this kind of price tag na 15,000 pesos. 6GB 128, 10,000 pesos sale price, medyo acceptable pa yan ngayon 2026. Especially sa RAM. 6GB, yun na dati acceptable lang 6GB sa 5,000. Hindi na. Ngayon, 10,000. Swerte ka na o 6GB sobrang ang ibibigay sa'yo ng brand, di ba? Kasi usually, ang nakikita natin talamak ngayon, 4GB 128 na naman ang perfect na terno. Ngayon, 6GB 128 which is better na, okay? So, sale price, okay siya. 10,000 pesos, 6GB 128. And I think may in-offer din naman si Honor na mga ibang variant neto na 256GB of internal storage. Ang pinakapapaldo lang kayo dito talaga literal battery. Ang laki ng battery niya. Yan talaga yung main buying factor ng mga consumers natin for the Honor X7E is a 7,500 mAh battery capacity. Napakalaki.
ang tagal malobat nito, legit. Biruin mo ang battery nito for a small smartphone, ang battery nito ay pang tablet, di ba? So ganun kaganda naman ang mo-offer ni Honor when it comes to battery performance. Kaya hands down naman sa Honor, yan ang isa nilang minarket when it comes sa Honor X7e battery performance. And majority ng mga consumers natin, literal naman, majority tayo gusto natin na mayroong smartphone na matagal malobat. Ito na po ang in-offer ni Honor, napakataas. 45 watt fast charging rate is very, very reasonable sa ganitong presyohan. So, magandang terno ang 7,500 and 45 watt fast charging rate for a price na 10,000 pesos. For the protection, it is protected ng IP64, water and dust resistant. So, okay rin naman ang kanyang protection, no worries. So, pwede siya mabasa, matalsikan ng tubig, pero hindi siya pwede malublob sa water kasi hindi po ganun kasapat ang kanyang protection for that kind of scenario. So, kunyari, gagamitin niya sa navigating tool, say goodbye sa mga panahon na nilalagyan niyo pa ng plastic yung smartphone niyo, di ba? Hindi na ganun dahil may protection na po ang inyong Honor X7e. Design is great, napakaganda, minimalist, pero may dating kasi yung kanyang design when it comes to camera model is very identical din sa mga iPhone 17 base model. And color option maganda. And ang pinili ko dito is color orange. Kaya super excited din ako mapakita sa mga consumers natin ang Honor X7e. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impression dito sa smartphone na to. And hopefully, nakatulong po ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng Honor X7e for its SRP overpriced. Period. Sale price, kung makuha nyo siya ng mababa, yun, mas better. Kasi yon sa online mga idol, mo-offer po to ng mas mababa dahil dito sa ating link sa video natin, si J-Vlog ay makakapagbigay sa inyo ng reasonable discount para sa smartphone na to. Tapos yung video, link nandito. Diyan na kayo mag-check out ng Honor 7e hanggang may stock, hanggang sale. Check out nyo na yan, mga idol. Abangan nyo na po ating full review, unboxing, and game test dito sa smartphone na to.